Ma'am Giselle? Oh, ano yan? Maliit po na pasasalamat sa inyo kasi nabanggit po sa akin ni Ma'am Aida na kayo daw po yung nag-alaga sa akin kagabi nung nalasing ako. Kaya nga nasabihan ko na si Darlene eh. Kaya siguro nagalit sa akin si Darlene. Manang, nakita niyo po ba kung nasan si Jerome? Kanina nakita ko kasama si Nonoy. Papunta yata sa garden eh. I knew it. May kipagbati na siya sa akin. Bakit hindi mo pa siya nilapitan doon? Eh, syempre no, hindi ko naman pwede spoil yung surprise niya sa akin. Kailangan magkunwari ako na wala akong alam. Are you sure the surprise is for you? Looks like your best friend's trying to steal your boyfriend away from you. Darlene, wala akong balak na agawin si Jerome. Kung talagang wala kang gusto kay Jerome, kumuha ka ng paraan para magkabati kami. Pangako, gagawa ko ng paraan para magkaayos kayo. Oo, Marilyn. Usapan mo naman si Darlene. Sa susunod na lang siguro, Marilyn. Madami pa akong ginagawa eh. O ano sinabi niya? Pumayag ba siya makipagkita mamaya? Sorry, Darlene, pero ayaw ka pa rin niya kausapin eh. Talaga? O baka naman mas lalo mo lang ako sinisiraan sa kanya? Hindi. Alam mo, huwag mong kakalimutan ha. Alam kong may gusto ka sa kanya. Kaya ba kung ano sinasabi mo sa kanya para lang mapunta siya sa'yo. Kaysa pagbatiin kami, pinag-aaway mo lang kami. Darlene, hindi yan totoo. Basta totoo pa rin kayo pangako ko sa'yo. Ahanap ako ng paraan para magkaayos kayong dalawa. Siguraduhin mo yan. Kundi mas lalo ako magagalit sa'yo. Nakakaloka! Iniibig mo sabihin ngayon, ikaw pa itong gagawa ng paraan para magbalikan si Jerome tsaka si Darlene? Ay! Wow! Mama Josie, ako naman po yung mali eh. Mali na magkagusto ko sa boyfriend ng kaibigan ko. Teka lang. Di ba bago naging sila, type mo na yan si Jerome? Kahit na, sila na ngayon, di ba? Op! Technically, hindi sila kasi nga break. Di, pwede na kayong dalawa. Hindi, Mama Josie. Hindi ko pwedeng gawin yung kay Darlene. Pero ikaw, paano ka? Ano yung talaga nararamdaman mo dito? Sana no, may switch yung mga puso natin, no? Para pwede mo nang i-off kapag ayaw mo na yung nararamdaman mo. Basta... pipilitin ko na lang po kung kalimutan yung nararamdaman ko. Kung ano man yun para kay Jerome. Isipin ko na lang talaga na kaibigan ko lang siya. Ano? Nakagawa na ba ng paraan si Marilyn para makapag-usap kayo ni Jerome? Hindi pa. Naku, yan na nga ba yung sinasabi ko eh. How do you know she's even trying? Alam mo, sinasabutahin niya yung relasyon yung dalawa ni Jerome. Kasi nga, gusto niya si Jerome para sa sarili niya. Okay, inaamin ko na isip ko rin naman yon. Pero hindi naman siya yung tipong gagawa ng ganun. The way you talk about her, parang she's some kind of saint. Remember, pagdating sa love, walang kaibig-kaibigan. Sabi nga nila, all is fair in love and war. Sa tingin ko naman, kung ano yung promise ni Marilyn, gagawin niya yun. At saka kahit naman ng mga bata pa lang naman kami, uto-uto na siya, okay? Inaway-away ko pa siya kanina. And maybe she'll feel guilty enough na tulungan niya ako. Sana nga totoo yung sinasabi mo. Namiss ko talaga to. Anong araw mo na akong dinala ng pagkain eh. Huwag mo na kasi ako awayin pa. Kaya ba? Promise, hindi na. Siyempre, ayoko naman mawala ng merienda, no? Ganon. Yun lang pala yung tingin mo sa akin. Taga. Sakto na naman. Joke lang na. Ito na. Joke lang. Pero? Jerome? Pwede pa kaya tayong lumabas ulit? Oo naman. Kung mo gustong pumunta. Kahit tayo sa labas, ano tayong sine. Ikaw maglala, libre ko. Ang bahala sa'yo. Para naman makabawi ako sa mga kasalanan ko, di ba? Eh, hindi na. Huwag ka nang gumastos pa. Ayoko naman nagagastos ka pa eh. Siguro, mas maganda kung magpipiknik na lang tayo. Kahit dyan lang sa garden. Sige. Di ba okay yun? Pagluluto na lang kita.
Teka nga pala, bakit bigla ka nag-iyak? Kasi naisip ko lang, wala din naman pala akong gagawin mamayang gabi. Saka hindi ko naman maiwasan na malungkot kasi hindi ako sanay na wala dito si nanay. Hindi mo naman kailangan maging mag-isa, Marilyn. Ano ba't naging kaibigan mo ako? Kaya basta kailangan mo ako, isang tawag mo lang darating ako. Kahit saan. Kahit kailan. Sarap. So where are you going? Movie. Movie? That's good. That's good. Hi, Lola. Hi, Darlene, kanina ka pa hinihintay ni Ryan. Saan ka ba nanggaling? Lumabas lang po ako saglit. Well, anyway, Ryan brought some flowers for you. Thanks. You're welcome. Actually, kaya ako nandito. Yayain sana kita movie date. Hindi pwede kasi may plano kaming lumabas ni Marilyn mamaya. Then, cancel it. Minsan lang mag-aya si Ryan. Sige na, pumayag ka na. Eh, Lola, may usapan na kami eh. Ano ka ba? Hindi. Ryan, you're gonna pick her up 8 p.m. Okay? Pero Lola, Darlene, your Lola's right. You can spend some time naman with Marilyn anytime. Well, that's great. I'm looking forward to our date. Hoy, miss! Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok dito? Magnanakaw ka, ano? Ay, hindi ho. May titignan lang ho sana ako dyan. I-report kita. Dali. Hindi ho, wag na ho. Hey, Titignan ko lang naman yung anak ko eh. Ano to? Sir, nakita ko siyang nandito na sa loob eh. Sige, ako na bahala rito. Kilala ko yan. Okay, sir. Sir Siggy, Pilita, anong ginagawa mo rito? ano ho kasi sir, gusto ko lang ho malaman kung kamusta yung lagay ni Marilyn. Balita ko ho kasi naglasing daw kagabi. Eh, bakit ka nandito eh? Hindi ka pumasok sa loob. Kaysa naman sa pasilip-silip ka lang. Wag na ho. Aalis na ho ako. Wag niyo na rin hong babanggitin na dumaan ako dito, no? Sige ho, salamat. Nagkausap na kami ni Jerome. Magkikita kami mamaya dun sa garden ng mga 8:00 pagkatapos ng shift niya. 8 o'clock? Eh, may date kami ni Ryan. Gusto mo sabihin ko na sa ibang araw na lang? Hindi. Pupunta pa rin ako. Pero akala ko ba meron kayong date ni Ryan? Ako nang bahala doon. Basta siguraduhin mo lang na nandun siya ng 8 o'clock. Sige, sabihin ko. You're fired! Layas! Mama. Oh, Ryan. Good evening po. Nandito si Ryan. Good evening po. Ay! I brought you a little something. Sabi po ni Mami, paborito niyo po yan. I'm sure. Alam ko na kung ano to. Puka muna. Thank you po. Mama, ikaw na bahala. I'll just Ako take nang this. bahala. Sabi mo sa mama, thank you so much, ha? So, saan ang date? Nagpa-reserve po ako sa bagong restaurant ni Congressman. That restaurant? Yes. Kidding me? I'm so impressed! Ang hirap magpabook doon. I haven't been there. Pero nire-recommend yan ng mga kumare ko. But I heard, napaka-expensive daw dyan. Di naman po. Wala naman po expensive para kay Darlene. Only the best for her. My God. So sweet, ha? Thanks. Oh, so what are you waiting for? Where's Darlene? Baka malate sila sa reservation. Sige, tatawahin ko dito sa taas. Alam mo ng mga babae, di ba? Tagal magbihis. Wait lang, Darlene? So, how's your mom? Okay naman po. Marilyn, tikman mo yan. Wow! Bagong recipe ko, inimbento ko. Sige, Para sa'yo. Ano, masarap. Tikman. Tingnan mo kung masarap. Ano ba? Parang hindi naman. Parang binubola mo lang yata ako eh. Hindi ko binubola. Masarap talaga. Ano, Marilyn? Ginawa ko talaga yan para sa'yo. Baka kasi namimiss mo na yung lutong bahay eh. Yan, medyo modernized nga lang ng konti. Medyo pinasosyal lang ng konti. So kung di mo natatanong, ang inspirasyon ko talaga sa kusina sa pag nagluluto, si Aling Perlita. Naalala ko kasi nung mga bata pa tayo,
excited akong pumunta sa inyo palagi para kumain kasi sasarap na handa ng nanay mo. Miss na miss ko na talaga si nanay. Hindi ba't ba kayo nag-uusap simula nung lumipat ka dito? Hindi pa eh. Pero, kinukwentuhan naman ako ni Mama Josie tungkol sa mga nangyayari sa kanya. Tingin ko nga, ito na yung pinakamatagal na hindi kami nagkakasama. Bakit hindi mo siya puntahan, Marilyn? Tabi mo muna yung pride mo. Wala namang kapupuntahan niya kapag ma-pride ka eh. Tsaka kahit pagbalik-baliktarin mo pa rin ang mundo, nanay mo pa rin yun. Hindi naman ganun kadali yun eh. Yung pinapagawa niya sa akin, mag-resign ako bago niya ako kausapin. Hindi ko naman pwedeng gawin yun. Mahirap gawin yun. Kailangan namin ng pera para sa sustento ng gamot niya. Pero alam mo, masarap talaga to ah. Ano bibigay mo nga sa akin yung recipe nito? Oo ba? Teka, natikman na ba ito ni Darlene? Hindi pa. Teka, bakit biglang napasok sa usapan si Darlene? Hindi ka ba naninibago? Hindi kasi ako sanay na hindi tayo yung tatlong lumalabas eh. Di ba parang may kulang? Darlene? 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 Giselle? Oh, Nakita mo si Darlene? nandyan lang siya. Wala siya eh. Well, kung wala siya dyan, nasaan siya? Hindi ko nga alam, hinahanap ko nga eh. Andiyan si Ryan, may date sila ngayon. Eh, baka naman tinakasan niya yung date niya. Hindi mo ba namimiss si Darlene? Ano ko ba naman, Marilyn? Kaya nga tayo nagpunta dito para makakalimutan natin yung mga problema natin. Ikaw sa nanay mo, ako kay Darlene. Kaya lang paano natin magagawa yun kung palagi mo siyang pinapasok sa usapan? Nalulungkot lang naman ako sa nangyari sa inyong dalawa. Gusto ko lang bumalik sa dati, yung mag-best friends pa tayong tatlo. Pwede naman yun, di ba? Ayaw ko, Marilyn. Ayaw ko muna isipin. Ayaw mo na ba talaga sa akin, Jerome? Anong ginagawa niya dito? Sa tingin ko kasi kailangan niya talagang mag-usap ni Darlene. Marilyn, kakasabi ko lang, di ba, ayoko muna siya makausap. Jerome, huwag kang magalit. Pinilit ko lang naman siya. Kaya pala kanina mo pa pinapasok si Darlene sa usapan. Jerome, bakit hindi mo muna pakinggan yung isasabihin ni Darlene sa'yo? Jerome, please. Alam kong galit ka sa akin and you have every reason to be. Naging masama ako sa'yo nung party, pero ginawa ko lang naman yun kasi iniisip lang naman kita. Talaga? Di halata. Dahil baka nakakalimutan mong pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Alam ko, and I'm so sorry. Pero Jerome, kasi inisip ko lang naman na baka may makakita sa atin tapos magsumbong kay Lola tapos paghiwalayan tayo. Jerome, hindi ko kaya yun. Mahal na mahal kita. Jerome. What do you mean wala? She's not there, Mama. Eh, nasan? Hindi ko nga alam. Saan nagpunta, Giselle? Alam niya na meron silang date ni Ryan. Baka kaya umalis. Paano po date namin? I know. I am so sorry. We'll reset your date. Tatawagan kita. Ziggy, do something about the reservation. Ako lang, kakausapin ko lang si Congressman. Sige. Sayang na may reservation. I know, pero kaya ni Ziggy yan. He can talk to Congressman. Yes. I'll let you know as soon as I makausap ko si Darlene. Okay? I'm sorry. Sige po.
Go ahead na po. Thank you. Oh, you take care, Iho, ha? Nasaan? Mama, kanina pa magkasama, hindi ba? Hindi ko rin alam kung nasaan. Ano ba, Giselle? Bakit ako? Ewan ko sa inyo. Hindi ba ikaw ang nagmamalaki na kaya mo alagaan ang anak mo? Ngayon nawawala? Ano ba tinatayo natin dito? Hindi kumilos tayo. Hanapin! Hanapin na natin. Ikaw, Giselle? Puro kasi si Marilyn ang inaasikaso mo. Ayan ang nangyayari sa anak mo. Nawawala nang hindi mo alam. Jerome, please, kausapin mo naman ako. Jerome, sorry na. Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Promise, hindi ko na gagawin yun sa'yo. Jerome, mahal na kita. Mahal na mahal kita. Pero Jerome, hindi naman kita kinakahiya kahit kanino eh. Kung gusto mo, sasabihin ko sa buong mundo yung tungkol sa atin. Wala na akong pakialam. Gusto ko na naman malaman mo, Jerome, na mahal kita. Sana'y muling marinig ang tinig mong nagsasabing ang minamahal mo ay ako. Bakit hindi mo alam kung nakalabas ba ng resort o hindi? Yun lang naman ang tinatanong ko. Nasaan na si Darlene? Mama, tama na yan. Sige na. Hanapin niyo na. Bobo eh. Trabaho niya hindi niya ginagawa? Mama, yung kotse naman ni Darlene nandyan eh. Baka naman hindi talaga umalis ng resort. Ma'am, excuse po. Nakita ko si Ma'am Darling kanina, papunta po sa garden. Garden? Oh, nasa garden. Halika, saan garden? Saan ba sa garden yan, babaeng yan? Dito? Darlene! What are you doing to my daughter? Ziggy! Daddy! Daddy! Jerome! Daddy, tama na! Sige! Tama na! Tama na! Oh my God! Ano ba? Girlfriend ko po si Darlene! Natagal lang kami! Mahal ko siya! Alam ko, mahal niya rin ako! Ano ba sinasabi mo? Mama, ipasok niya. Ipasok niya sa loob. No! No! Get inside! Ziggy, please! Sir, wala kang pinagkaiba sa tatay mo. Pareho ninyo gusto makadagit ng isang karbulan, hindi ba? Pareho kayo magagamit! Ibahin niyo po ako kasama ko! Mahal ko ang anak niyo! Alam ko, mahirap lang kami. Pero ginagawa ko ang lahat para maging karapat-dapat kay Darlene. Kahit kailan, hindi ka magiging karapat-dapat kay Darlene. Dahil hindi isang katulad mo makakatuloy ng anak ko. Ha? Ano? Halika, tumayo ka! Sige, pakita mo sa akin ngayon ang yabang mo. Halika! Ano? Ziggy! 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 Huwag kayo makikialam dito. Ay, pagsabihan mo yung ampon mo, ha? Layoan niya ang anak ko. Kung hindi lang yan ang matitikman na. May anak ka, di ba? Yun ang asikasuhin mo! Huwag mo akong didiktahan ko anong gagawin ko. Baka nakakalimutan mo kung sino ka lang dito sa resort na to, ha? Kung hindi ka pa namin nahuli, hindi namin malalaman na may relasyon kayo ng lalaking yon. At kasabot pa tong si Marilyn. Asan na yung babae niyan? Desi, tawagan si Marilyn. Mama, huwag niyo nang idamay si Marilyn. Wala namang kinalaman dito yung bata. Anong wala? Lahat ng may kinalaman sa sekretong relasyon nila ni Jerome, mananagot sa akin. Mama, walang ibang dapat sisihin dito kundi si Darlene dahil sigurado kung siya yung may gustong itago yung relasyon nila. Dahil alam kong tututol kayo kapag nalaman yung boyfriend ko si Jerome. Alam mo naman pala bakit ka pa pumatol? Noon ko pa sinasabi sa'yo na hindi ka papatol sa mga mabababang uring lalaking katulad ni Jerome. Kasi mahal ko siya, mahal ko si Jerome. Anong alam mo sa pagmamahal? Isa kang karbonel. Mayaman, matalino, maganda, mataas ang pinag-aralan. Hindi ka dapat pumapatol sa mga hampas lupang kusinero. At bakit hindi? He's nice, he's sweet, he's understanding. Anong nice
sweet understanding! Kilala niya ako at higit sa lahat, pinapasaya niya ako. Enough! Kung kilala niyo na si Jerome, magugustuhan niyo rin naman siya eh. Stop it, darling! Kilala ko si Jerome! At alam ko na hindi siya ang lalaki na nababagay sa'yo. So, whether you like it or not, makikipaghiwalay ka sa kanya. Understood? Jerome, huwag mo nang intindihin yung sinabi ni Sir Ziggy. Alam mo naman natin na hindi mo ginagamit si Darlene, di ba? Hindi naman yun ang iniisip ko, Marilyn eh. Si Darlene. Sigurado ako galit sa kanyang pamilya na dahil nalaman nila nakikipagrelasyon siya sa akin. Huwag mo nang intindihin yun. Isa pa, di ba nag-iisang anak si Darlene ni Sir Ziggy tsaka ni Giselle? Sigurado ako hindi nila matitiis yun. Bakit pa kasi kailangan malaman nila sa ganitong paraan eh? Jerome, meron sana akong gustong ipagtapat sa'yo. Bakit? Ano yun? Kasalanan ko kung bakit nabuhin kayo ni Darlene. Kasi umalis ako kaya... Marilyn, wala kang kasalanan. Totoo niyan, ako nga nahihiya sa'yo eh. Pati ikaw, nadadamay pa. Hindi mo obligasyong bantayan kami ni Darlene. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo, ha? Nasa tamang edad na ho si Jerome at si Darlene. At saka isa pa, nire-respeto ko po yung desisyon nila na hindi ipaalam sa inyo. Wala kang utang ng loob! Nag-iingat kami. In fact, nandun si Marilyn para magbantay sa amin pero biglang dumating si Lola. I knew it! Hindi aksidente na mabuking kayo. Pinlano yon ni Marilyn. Buti na rin siguro to, Nay. Wala namang panghahawakan sa akin ng mga Carbonell. Mas magkakaroon ako ng pagkakataong dumiskarte para mapatunayan ko yung sarili ko sa kanila. Huwag na huwag niya akong susubukan dahil hindi ako magdadalawang isip na sabihin ang sikreto niya. May pinanghawakan ba siya sa'yo? Ano yung utang na loob na sinasabi niya? Kasagana mo lahat ng to! Dahil sinira mo yung relationship namin, to para kay Jerome!